beloved Boss Mike Cervera. Eto nga, si Roque namimeke, kita nyo. Kaya ho mga kababayan ko, etong mga grupo at kulto ni Duterte, ito'y sabik na sabik ng makabalik dahil ho yung mga pinaghirapan nila, na mga ninakaw nila, kailangan nilang masustain. Kaso ho ngayon nabubuko na, oo, bistadong-bistado na ho yung kanilang mga ginagawa. Kita nyo ng nakarang araw ang ating tinatalakay eto hong na papasama, napasama ang pangalang Pulong Duterte, Harry Roque, at saka si Sara Duterte. Oo, sa bilyo-bilyong mga usapin at pagnanakaw, mga kababayan ko. Grabe, no? So, ngayon, mga kababayan ko, anong kailangan mong gawin kung ikaw ang ikaw nakasuot ng sapatos nila? Ibig ko sabihin ng ikaw ang nakasuot sa sapatos nila, ano ang gagawin mo kung sakasakali, mga kababayan ko, na ikaw yung nasa katayuan nila? Gagawin mo rin ba yung ginagawa nila? Eto na mga kababayan, bigay na natin sa inyo. Pasok! Inakusahan ng ilang mga magsasaka mula sa Mariveles, Bataan si Attorney Harry Roque ng umano'y pamemeke ng mga pirma para maagaw umano ang sinasaka nilang lupa para gawing Pogo Town. Grabe, Yan no? ang eksklusibong umaarangkadang balita ni Jay. Eto na mga kababayan ko. Eto na ho yung inimbestigahan. At pinuntan nga ni Meme Pebbles, matagal ko na sinasabi to Ngayon, mga kababayan ko, dyan po sa Bataan, marami hong nagrereklamo na inagawan daw ho ng lupa. Kasi nga daw mga kababayan, yung pangagaw ng lupa, siguro nasarapan si Roque, Akala ni Roque habang buhay na yung Pogo. Hindi niya alam mga kababayan ko, bigla-bigla na lang dumating at nanalo si Pangulo. Akala nila, mauuto-uto nila si Pangulong Bongbong sa kanilang mga paandar. Oo. Nung nararamdaman na nila na eto nga Pangulong Bongbong, sisibakin itong Pogo, nako, eto na. Ang nangyari mga kababayan ko magpalipad ka Laila Collins para malaman mong live. Diba, PBBM lang malakas, Happy New Year. Ayun, nung nalaman ho na sisibakin na ho yung mga Pogo bigla hong parang bumaliktad ang mundo nila. At nag-umpisa na magparinig na mangyayari daw sa tatay niya, yung nangyari daw sa tatay niya, mangyayari din, sa kanya. Putik na yan mga kababayan ko, eto na. Wala na. Hindi na ho, mga kababayan ko, Hindi na ho. Oo, na nangyari yung kanilang mga balak na talagang magagandang pasilidad ng Pogo. Kita nyo naman ang Pogo sa may, sa Porac, Yung Lucky South 999. Di ba? Meron pang bahay sa gitna ng lawa, Ang ganda ng landscape. At hindi lang bahay, kundi mansyon talaga, mga kababayan ko. Malamang ho, mga kababayan ko, doon tinitira sino to? Yung pong walker na naging Pogo Queen. Ano ba, dilawan na ba tayo? Laila Collins, pulahan tayo Ay, happy New Year. Ganyan ho talaga, utu-utu ho yung mga kaibigan ko. So ito na nangyari, mga kababayan ko. Ang nangyari, eto na. Pinasara ni Manong Bongbong yung pong lahat ng Pogo kahit anong klaseng kahit ano pang tawag daw kasi ang banat ng mga DDS noon, pinalitan lang ng pangalan, eka.
Para bang inagawan ho ng candy, Tapos yung candy, oo, pinalitan lang daw ng pangalan para sila daw yung makinabang. Di ba yun yung issue ng mga DDS? Tinanggal-tanggal yung pogo pero nagtayo naman ng ibang parehas lang din ng pogo. Ganon-ganon sila eh, di ba? Ganon-ganon sila. Pero pagkatapos nun, Leonora Brown nako! Sabi ni Manong Bongbong, kahit na anong katawagan at kahit ano pang mga klase, basta singtulad ng pogo yan, hindi nararapat na yan ay mag-operate sa Pilipinas. Nako! Nangisay mga kababayan yung mga DDS. Oo, talagang seryoso si Manong Bongbong na talagang tanggalin lahat. Oo, tanggalin. Di ba? Nawala na ho yung yung sinasabi nilang GL ba 'yon? Basta something na ganon. GIL ba 'yon? Ewan ko. Baka Jesus is Lord 'yon. Ay, eto na mga kababayan ko. Oo, ang nangyari ho, lalong nang galait itong mga DDS. Lalong wala na. Wala na. So eto na ho, umabot na at makalkal itong pamimeke. Pamimeke ng mga perma nitong si Harry Roque para makapagnakaw ng mga lupa ng mga ating kababayan dyan po sa May Bataan. Eto, pasok! Pineda. Yan na! Sa eksklusibong video ng mga magsasaka na ibinigay ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad sa PRTV News, ibinunyag nila ang ginawa umanong pamimeke ng pirma ng kampo ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa mga deed of sale ng kanilang lupa sa Mariveles, Bataan. Kita nyo mga kababayan ko, deed of sale po, ang kapal ng mukha, ang kapal ng taba ni Roque. Pineke daw mga kababayan, yung pong mga, iba no? Ibang klase. Ang kapal ng mukha ni Roque, pero PKM mo yung perma. Ikinagulat umano nila na wala na pala sa pangalan nila ang mga lupang tinitirhan. Kawawa naman yung mga kababayan pala natin at naagawan ng lupa ni Haring Roque. At ang iba naman, hindi binayaran pero inangkin ang lupa. Nako, grabe. Ay, biruin mo yung mga yan, yung mga magsasaka, minanapan nila yan sa mga lolo't lola nila. Sa mga panahon pa ng mga Kastila, kanila na yan. Tapos, biruin ninyo, hindi naagaw ng panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, panahon ng Inchek. Tapos mga kababayan, eto na, panahon ni Roque, kasabwat na yung mga Inchek. Naagaw ni Roque. Di ba? Panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, hindi naagaw. Panahon ng Inchek, kasabwat, si Roque, naagaw. Grabe. Deed of sale. Tapos, pirma nila, hindi ko naman pirma. Ayon nga po sa munisipyo na sila na daw po ang may-ari. Ito daw po ay binili nila. Ay paano nga po binili, nandito yung mga may-ari na hindi naman nila alam yung bilihan. Kita nyo? Doon sa akin, yung hindi natupad yung usapan namin na hindi nila ako binayaran ng pulipid. Yan ang gusto namin, kung talagang mayroon po nga tumulong sa amin na malalaking tao nga matulungan kami nga ibalik na sa amin yung Marigatang ka, Ilocano mo na. Pasensya na kayo Oo, kasi diyan po sa Bataan, meron din hong mga salita Ilocano. Eto na. lupa namin. Yun ang hinihintay namin talaga. Bago maaresto noong July 2023 si Madriaga sa kasong kidnap for ransom, kasama siya sa tumulong sa mga magsasaka na magsampa ng kaso sa ombudsman laban sa First Bataan Mariveles Holding Corporation. Ang kumpanya ito ay isang joint venture ng dalawang korporasyon kabilang ang Biancham Holding and Trading Incorporated. Napakawalang ya talaga na itong baklang to, no?
Walang iya talaga ho, demonyo ito eh. Oh. Pagmamayari ni Attorney Roque. Sinubukan umano ni Madriaga Oh, kita nyo, kahit na nagigiray-giray na yung kanyang buhok, oh. Oo, walang iya talaga, Laila Collins. na kausapin si Roque pero itinanggi rin Ay, Laila Collins, papulahin mo naman. Putik na yun, nagpasko na, mag-New Year na, oh. Oh, yung kulay pula, sabi nga ni Norman Mangushin, sige naman, yung pula. Hey, mamaya may chichika ko. Ito na. Ito ang pagkakasangkot sa nakawan ng lupa at mukhang ito rin daw ang naging mitsa kung bakit siya idinawit sa kasong kidnapping. Nung malaman niya na si Atty. Roque nasa likod, kinausap niya, Ah. diniscuss niya itong bagay na to pero itinanggi daw at parang pinagalitan pa daw siya or tinakot siya, something like that. So, kaya nag-decide siyang tulungan ng mga farmers at dalhin sa tamang venue yung reklamo ng mga farmers. Nung Nako! nag-hearing na ng kidnapping, ang accused pa lang doon, si Rosendo Madriaga, yung pinsan niya. Oo. After few months, nagkaroon na ng additional witnesses daw pointing to him na kasabwat doon sa kidnapping. Nako! Sabi pa ni Madriaga, ang lupa kasing pagmamayari ng mga magsasaka ay perfect spot para tayuan ng isang pogo town. Yun, mga kababayan pala. Hindi rin alam ni Madriaga na sangkot si Sara. 'Di ba? Siguro hindi rin alam ni Madriaga na si Sara at si Duterte, huli niya nang malaman na kaya pala ako hindi kinampihan dahil nakikinabang yung mga Duterte diyan. 'Di ba? Hindi niya siguro alam. Ganun yun. Baka hindi alam ni Madriaga. Huli niya nang nalaman na, teka muna, mukhang, bakit kaya mas gusto nila si Roque? Yung pala si Roque, mga kababayan nakakapag-intriga. Nagagamit ho yung kita sa, sa pagbabayad ng eleksyon, gano'n. Sabi ni Ariel Malagom na isa pa rin negative 3 ang amo Nino. Ano ngayon? Kayo nga ha? Sige na, sa inyo 100. Kung di ba naman kayo mga tanga, hindi nyo pa rin napapabagsak si Pangulo hanggang ngayon Di ba? Wala, hindi na mahalaga yung negative 3 kay Pangulo. Bakit? Paggising mo sa New Year, siya pa rin ang Pangulo. Di ba? Siya pa rin ang Pangulo. Mas walang kwenta yung mga vlogger nyo, tanga. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin napapabagsak si Pangulo. Ilang taon na? Di ba? Yung goal nyo na mapabagsak si Pangulo, maagaw ni Sarang Baliw. Ano nangyari? Ang laki-laki na lang binabayad sa mga vlogger nyo gatas na gatas nyo na. Di ba? Di ba? Gatas na gatas nyo na si Sara tsaka kay Duterte bakit hindi nyo pa rin napapabagsak si Pangulo? Kahit pa sabihin yung negative 100 at positive 100 si Sara, wala pa rin si Presidente Bongbong Marcos pa rin ang magiging presidente hanggang 2028. Di ba? Kahit napikein nyo lahat. Wala. Napakarami. Humaman na nga yung mga vlogger nyo dahil dyan sa pabagsak kay Pangulo hanggang ngayon, hindi nyo pa rin napapabagsak. Di ba? Di ba kaya nga kayo nag-iiyakan? Saan ka naman nakakita ng 3, 4, 5 lang yung nagrarally? Tapos mas gusto daw, si Sara Duterteng baliw dito na tayo. Ano at katabi ito ng dagat. Based sa discussion namin ng plano rito, parang gawing Pogo Township. Ayan gagawin Pogo ni Sara. Itong mga Duterte talaga, mga putang ina.
Di ba, mga kababayan ko, walang ginawa kung hindi lahat na lang ng illegal pinapasok nila. Kabaliktaran, mga kababayan, ganito yan. Kung ang mga Duterte na idol ng mga tangat bobot mangmang ay mga nagpapasok ng sindikato, droga, sugal, illegal, lahat na lang pinagkakitaan. Pati yung flood control, mga kababayan, ha? Pinagkakitaan na nila. Tapos ngayon si Pangulo nag-aayos, tinanggal ang pogo, tinanggal ang droga nang walang namamatay. Take note ha, yuntog nyo muna yung ulo nyo sa simento. Para maisip nyo yung sinasabi ko na totoo. Oh. Diba? At eto ngayon, nilantad ang mga magnanakaw sa gobyerno. Ang tanong, nagawa ba ni Duterte yon? Wale. Anong ginawa ni Duterte? Utuin yung mga bobot, tatanga-tanga para paniwalain sila na malinis ang mga Duterte. Napakasimple. Ganyan na ganyan yung ginagawa nyo. Kaya wag na kayong magtaka, wag na kayong magreklamo. Kung minsan, isang araw, makikita nyo, madadatnan nyo yung asawa nyo, binibengbang na ng iba. Diba? Kasi ganyan kayo. Oo. Kaya karamihan, mga kababayan, sa mga DDS, tignan nyo, reklamo nila. Yung mga DDS, kita nyo, yung jowa nila, abay, binibengbang ng iba. Bakit? Payag na payag kasi sila. Kahit bengbangin nyo, bengbangin nyo ng bengbangin, yung mga syota, asawa, ng mga DDS, okay lang sa kanila. Bakit mo nasabi, Boss Mike, ganun sila katanga? Paano napunta sa bengbangan siya? gusto ko lang. Bakit? Ha? Oo. Sarap kaya pag-usapan yan, lalo pag malamig. Kulto kasi sila. Ganun talaga. Kung hindi ba naman mga tangat bobo yung mga yan, mga kababayan ko. Abay, karton na lang. Dinadasalan. Saan kayo nakakita naman ng matinong taong ganun? Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita yung tatay nila. Mula nang nakulong sa ICC, di ba? Oy! Di ba, no? Natandaan nyo ba nung huling lumabas siya? Yung halos mamatay-matay habang binabanggit yung pangalan niya? Akala ko ba matapang yung tatay nyo? Tapang-tapangan kapag nasa Pilipinas pala. Noong pong nasa ICC na, habang binabanggit yung pangalan, akala mo mamamatay na. Nung nasa Pilipinas, tapang-tapang, tadyakan ko yung mga yan. Yan po yung isa pang malinaw na ebidensya na matapang lang si Duterte kapag nasa kapangyarihan siya. At kapag nasa Pilipinas, ngayon, dinala sa dahig, ano na nangyari? Huling labas niya, anong sabi? Nung huling nagpakita nung nadampot ng Interpol at nadala sa ICC, Rodrigo, Duterte, Roa pala. Puta, akala mo talaga mga kababayan, konting lapirot lang sa ilong, hindi nahihinga. Di ba, no? Tapos yung mga DDS na tatanga-tanga, akala mo naman hindi na aalis, nag-rally pa. Nung nag-rally sila mga kababayan, ayun, natauhan isa-isa. Lalo na nung makausap ko sila. Hindi ba kayo nagtaka? Sa mga DDS dito, ay sa bagay, mga bobo nga pala kayo. Hindi ba kayo nagtataka? Mula nang pumunta ako ng ICC, wala na, unti-unti nang naubos sila. Bakit? Alam nyo, kapag ako nagsalita sa maraming tao, parang virus to. Natatauhan sila. Kapag tinanimin ko ng tamang paniniwala, yung pong mga tao na personal kong nakakausap,
mga kababayan ko nauubos eh. Palaganapin ang salita ni Mike Cervera. Di ba? Abay, pinalaganap. Oo, nung mga DDS. Oh, may ebidensya. Naka-live ako nun. Nung pinalaganap nila mga kababayan, ayun, natauhan. Hanggang tatatlo na lang sila. Di ba? Di ba, Kish? Tatatlo na lang. Oo, JC, parang virus. Ay, nandito na. Hoy, Mark Ramos. Oy, Ninong! Kamusta si Ninong Martin? Ay, ikaw talaga. Nandiyan na si Ninong Ramos. Oo. Oy, pamasko naman kay Ninong. Mag-like na kayo. Di ba mga kababayan ko? Wala. So ngayon, eto na, balikan natin tong hayop na tong si Roque na mukhang hippopotamus na bakla. Yacht Club. May mga magandang area dito, tabing dagat, Maribeles, Bataan. So, yun ang konsepto. Parang recreational area ng Pogo. Nako. So, ang siguro, ang plano ni Roque, magre-retire na at doon na lang sa Pogo, mananahan siya. At kasama, yung pong nagngangalak, baho. Ang baho ni Roque. Oo. Diba? At doon mananahan mga kababayan ko sa loob ng Pogo, gagayahin niya si Cassandra Leong na nakatira sa mansyon. Tapos, ang gagawin ni Roque, magpapapasok na lang ng mga gwapo, macho dancer. Magsasawa at magbubuhay. Hindi mo alam kung ano. Sige, si Reyna. Alam mo naman, galing ako sa malamig na lugar, kaya meron pang natitirang aftershock sa pagbabago ng klima, Alicia Duran. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, sabi ni Cristina Estacio, pa-mindset nga, Boss Mike, binaliktad survey. Kayo naman, kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, hindi na. So, eto na. Ako sa akin lang mga kababayan Supa. Ano ba supa? Supa lang na supa. Siyempre, sa supa. At saka supa ng supa. Talaga si Mark Ramos, maraming alam eh. Ngayon, eto na. Eto na mga kababayan ko. Ang nangyari, siguro yung pangarap niya na maging si Reyna at kahit gabi-gabi, maya-maya, merong mga lalaki, mga bolta at ombre na sasayaw-sayaw at gigiling-gilingan siya. Yun siguro yung pangarap niya. Sa loob ng Pogo, mga kababayan, ayun, sabi niya, Cassandra Leong, sa'yo ang Porak. Ikaw naman, Alice Goo, sa'yo ang Banban. At sa akin naman ang Bataan. Matindi, mga kababayan, matindi. Kaya siguro ganon. Ang laki ng pagbabago sa nangyari mula na naging presidente si Pangulo. Si Roque, tignan nyo ang buhay. Pulubi. Wala hong matuluyang hotel. Wala ho Tignan nyo. Diba? Ngayon mga kababayan ko ang nangyayari, alam nyo, yung bang masamang nais nila, masamang gawain nila, bumalik sa kanila. Tanong ko sa inyo, nandiyan pa ba yung mga DDS? Tanong ko nga sa inyo, para saan ang nangyari kila Duterte? Sino pa? Kibuloy, Roque, at marami pang iba. Para saan yun? Tanong ko sa mga DDS, baka sakaling may natitirang maisagot at may natitirang mga utak pa. Sige nga, para saan yung bakit nangyari sa kay Duterte, kay Kibuloy, kay Roque, at marami pang iba, yung buhay na ganon? Sige nga,
Ito naman si Ariel, bobo ka rin ano. Talaga. Ang tanga-tanga mo. Sabi, galingan nyo naman ang paninira. Paninira ba yung nakulong? Sige nga, paninira ba yung nakakulong talaga? Oh, sige Buloy, paninira ba yun? Eh, matagal nang nakakulong yan dahil sa pangangantot. Diba? Oh, diba? Sige Buloy mo. Oy, Ariel, malagom. Puta, puro lalaki yung kasama mo. Bakla ka ba? Siguro kaya nanonood ka lang sa akin, nagagandang lalaki ka. Bakla siguro to. Oo. Sabi ba naman, oh? Sabi ba naman ni Ariel, oh? Bakla ito. Oo, kaya lang nanonood sa atin to, nagagandang lalaki. Sorry ka, hindi mo matitikman, oh? Hindi mo ako matitikman. Eto na. Galingan nyo naman ang paninira para umangat naman ang app. Bakit? Bakit? Kailan ba hindi angat si Pangulo? Kaya nga kayo gigil na gigil eh. Di ba? Di ba, Ana Brina, no? Kaya nga kayo gigil na gigil. Pag sinabi ko ba, kaya nakulong si Kibuloy dahil sa pangangantot. Oh. Mali ba? Sige nga, paninira ba yon? Ang tawag doon eh, paninira? Di ba? Totoo naman. Di ba Brenda Borton? Ano? Ano? Virgie Padjola. Tanong ko, paninira ba pag sinabi kong si Kibuloy nakulong dahil sa pangangantot? Oh. Di ba? Totoo naman, di ba? Totoo. Ikaw, Jojo Chavez. Paninira yan? Oh. Sige nga. Oh. Putik na to si Ariel Malagom. Malamang bakla ito eh. Oo, nanonood lang sa atin kasi nagagandahan lalaki. Oh. Pag sinabi ko bang nakulong si Digong dahil sa pagpatay, dahil sa kawalangyaan, fake news ba yon? Paninira ba yon? Paninira ba yon? Oy, Margalo, hindi naman maintindihan ni YouTube yun. kaya okay lang yun, matatanda naman tayo lahat dito. Ewan ko lang dito kay Ariel, baka walang ano ito. Baka walang ganun ito. Nako, Lord, oo, sasamantalain ko na oo, para magkaroon ako ng New Year resolution. Hindi na tayo magmumura, hindi na tayo magsasalita ng hindi maganda after ng, New Year. Pwede bang samantalahin na natin? Hoy, Ariel Malagom, ikaw ba may kantot? Ang bastos mo, Boss Mike. Ay, tanungin nyo nga. Oo. Diba? Benji Bernardo, tumigil ka. Chanel Paris, oo. Pakiano nga, Haichang, pakitanong nga si Ariel. Oo, mukhang wala itong kantot. Grabe talaga, di ba, Babina? Oh. Samantalin na daw, oh. Sabi ni Jen Bal Madrid, samantalain na yan. Kita nyo naman yung katwiran, no? Para umangat daw yung amo. Nung nakarambon, bagsak na bagsak si Sarah. Nung ang nangumisyon Okta, nung ang nangumisyon Okta, mga kababayan ko, wala. Oo, sad-sad si Sarah. Tapos nung nangumisyon na yung mga bayarang survey company, putik na yan, biglang yung pasyal na pasyal, yung walang ginagawa, yung hindi nagtatrabaho, abay siya pa daw yung mataas ang rating, ano? Ay, nako. Ewan ko. Masaya naman siya. Masayang masaya yun. Ikaw naman, Ariel. Masayang masaya si Pangulong Bongbong Marcos
Kasi hanggang ngayon, hindi nyo pa rin napapabagsak sa kabila ng napakaraming PR, PR company ang pinagkukuha niya. Napakaraming mga trolls ang binabayaran niya. Nagtulong-tulong pa mga kababayan ko yung lahat ng mga nasagasaan na hindi na nagkakapera tulad ni Aimee, ni Chabit. Ano na nangyari, Chabit? Naalala ko tuloy si Chabit, mga kababayan ko. Di ba sabi niya, wala na, pababagsakin na yan. Magre-resign na yan. Oo. Ba't biglang tumahimik? Ang maingay ngayon, mga kababayan, yung mga vlogger na lang, tsaka yung mga nasa social media. At tsaka yung tulad ni Ariel, Malagom, na puro lalaki ang kasama niya. Nawala si Ariel. Uy, Ariel! Kahit naman bakla ka, kahit na sumusupa ka, parang si Roque, tanggap ka namin, ano? Balik ka na. Mag-like ka muna, tapos pakishare ito, doon sa GC ng mga bobot tatanga-tanga. Nakasama ka. Sige nga. Share mo doon yung mga, sabihin mo, tulungan nyo ako, hindi ko kaya si Mike Cervera. Oo, ibang klase ito. Dali na. Tawagin mo na sila. Ariel, isend mo na itong live natin sa GC ng mga tanga bobot mangmang na katulad mo, ha? Yayain mo sila rito. Sabihin mo, hindi ko kaya si Mike Cervera. Sabing ganon. Ha? Sabihin mo ganon. Tapos, ibang klase ito eh. sabi naman dito, Chabet, hindi na kailangan ng pera, mayaman na yun. Bakit? Alam mo, ganun talaga yung mga mayayaman. Tignan mo si Saldico. Tignan mo yung mga Duterte. Kahit marami na silang pera, nakaw pa rin sila ng nakaw. Diba? Tignan mo si... Nako, ayoko nga munang banggitin yung Martin na yan. Hindi ko babanggitin yung Martin muna. Our beloved Boss Mike Cervera.